Ako nga po pala si Luis Jambe Mangrubang. Ang itatahid ko po ngayong araw is Ephesians chapter 5 verse 33. Chapter 5 verse 33. Husband and wife for Christ. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Her Paul concludes this section and brings it full circle. It is interesting that Paul does not repeat this call for wives to submit, nor does he speak of the husband as the head. Sa Tagalog naman po is, gayunpaman, dapat ding ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. At dapat na igalang ng asawang babae ang kanyang asawa. Dito, tinapos ni Paul ang seksyong ito at dinala ito ng buong bilog. Kapansin-pansin na hindi inulit ni Paul ang kanyang panawagan para sa mga asawang babae na magpapasakop at hindi rin niya binabanggit ang asawang lalaki bilang ulo. Ang mga asawang babae ay inutos na magpasakop sa kanilang mga asawa tulad ng gagawin nila kay Kristo. At pinakita sa kanila ng paggalang. Gayunpaman, kadalasang hindi napapansin ay ang mga lalaki ay pare-parehong obligado. Ang mga asawang lalaki ay sinabihan na mahalin ang kanilang mga asawa na tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Nang may pagpapakumbaba at sakripisyo na parang hinahalagaan ang kanilang sariling mga katawan. Sa Ephesians chapter 5 verse 33, sinasabi ni Pablo, hayaan makita ng asawang babae nang iginagalang niya ang kanyang asawa. Kapag ginagalang mo ang iyong asawa ay napapansin mo siya, nire-respeto, pinarangalan, at pinapahalagahan na nangangahulugan ito ng pagpapahalaga sa kanyang opinyon, paghanga sa kanyang karunungan at pagkatao, pagpapahalaga sa kanyang pangako sa iyo at pagsasaalang-alang ang kanyang mga pangangailangan at halaga. Mahalin ang inyong asawa sa Titus chapter 2 verse 4 ay tumatawag sa mga asawang babae na ibigin ang kanilang mga asawang lalaki ang isang magandang paglalaraw ng uri ng pagmamahal na kailangan ng iyong asawa ay walang pagsubiling pagtanggap. Sa madaling salita, tanggapin ng iyong asawa kung ano siya. Yun lang po, may natutunan po tayo. Maraming salamat.